Namulat si Romeo sa pamilyang iniiwasan at kinatatakutan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng takot ng mga tao sa kanila, ay kinailangan nilang mamuhay sa pinakaliblib na bahagi ng baryo. Dahil kung sila ay lalantad, mapipilitan ang mga tao na labanan sila gaya ng nangyari sa mga magulang at kapatid ni Romeo. Naglakas loob ang mga ito na lumabas sa kanilang lungga at makisalamuha sa mga tao. Noong una ay naging maayos naman ang lahat. Pinilit nilang ilaman sa sikmura ang mga pagkain ng tao gaya ng mga gulay, prutas, isda at karne ng mga hayop. Subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hinahanap-hanap pa rin nila ang tunay na makapagpapatid na kanilang gutom, ang sariwang laman loob at tugon ng tao. Dahil hindi na nga mapigilan ng pamilya ang pananabik sa tunay nilang pagkain, kaya't palihim nilang ginawa ang pambibiktima hanggang isang batang babae ang makatuklas nang makita mismo ng kanyang mga mata ang pagpatay sa mga magulang niya ng mga magulang ng bata pa rin noong si Romeo. Hinila na mag-asawa ang mga bangkay patungo sa kanilang bahay habang nag-aalulungan ang mga aso sa gitna ng dilim. Nang madala sa bahay nila ay doon chinapchap upang maging pagkain nila. Ang batang babae na nakasilip sa butas ng dingding sa edad niyang 8 taong gulang ay saglit lang natulala. Humingi siya ng saklolo sa mga tao at ibinunyag ang lihim ng pamilya ni Romeo. Ang pamilya ni Romeo ay sinugod ng mga tao, bitbit ang mga panlaban sa aswang. Ang mag-asawa at 2 anak na babae ay kinaladkad patungo sa parke upang doon sunugin. Ang batang si Romeo noon ay pauwi pa lang mula sa kakahuyan. Natikilan siya nang mula sa malayo ay makita ang mga pangyayari. Ang kanyang buong pamilya ay magkakasamang iginapo sa isang puno at tinutupok ng apoy. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang nakakakilabot na sigaw ng pamilyang aswang habang ang mga mata ni Romeo ay inaakusan ng luha. Ang galit sa mga tao ay tinanim niya mula sa murang puso hanggang sa kanyang paglaki. Sapat na ang panahong inilagay niya sa liblib mula nang mamatay ang pamilya sa kamay ng mga tao at ngayon nga ay handa na siya makisalamuhang muli sa kanila. Isang malaking plano ng paghihiganti ang nakatakda niyang isakatuparan. Bumalik siya sa baryo na wala nang nakakakilala sa kanya kaya nakapamuhay siya roon ng malaya. Nakipaglapit sa mga tao at naging magiliw sa kanila. Pero dahil inaakalang bagong salta talaga siya, ang batang babae noon na lumaki na rin ay naghihinala sa intensyon ng binata. May masama siyang kutob, kaya't inobserbahan niya ng lingid sa lahat ang lalaki. Si Romeo ay nagpakilala sa lahat bilang dating chef ng barko, kaya't ipinagmalaki niya sa kanila ang husay niya sa pagluluto. Iskam lang nga raw siya ng malaking halaga kaya't hindi na nakasampa ulit ng barko. Dahil sa kasinungalingang tinahi, ang mga tao ay napaniwala niya at lahat ay nanabik matikman ang luto niya. Tuwing magluluto siya ng isang potahe ay 3 pamilya sa baryo ang binabahaginan niya. Naging mabilis lang ang mga pangyayari. Ang mga nakakatikim ng luto niya ay unti-unting nayayanggaw. Nagiging tulad niyang isang aswang. Ang buong baryo ay nabalot ng kadiliman at pagdurusa nang halos lahat ay mayanggaw na ni Romeo. Anang binata, nagtagumpay ang kanyang plano. Lahat sila mararanasan nila ngayon ang hirap ng pagiging aswang. Ngayon nila maiintindihan kung paano kumalam ang sikmura na ang tanging makakapanawid ng gutom ay karne ng tao. Ngayon nila mauunawaan kung gaano kahirap mamuhay na nilalayuan at kinatatakutan. Lingid kay Romeo, ang dalagang nag-obserba sa kanya na si Fatima ay natunugan na ang kanyang plano nang maamoy nito isang beses ang ulam na pinamimigay niya. Si Fatima ay nagsanay sa pagiging albularya dahil sa nangyari noon sa mga magulang niya na pinatay ng mga aswang ng magulang ni Romeo. Hindi siya papayag ngayon na maisagawa ng binata ang paghihiganti dahil malaki rin ang kasalanan ng mga magulang nito sa taong bayan. Dahil sa lihim na pambibiktima noon, kaya naman gumawa agad siya ng pangontra sa Yanggaw. Hindi man niya maisasalba lahat, ay alam niyang marami pa siyang maililigtas.
Ibinunyag niya sa mga tao ang lihim ni Romeo at sinabihan ang mga ito na lisanin ang baryo at siya na ang bahalang tumapos sa kahibangan ng binatang aswang. Hinamon niya ito sa isang duelo. Hindi naman siya inurungan ni Romeo. Nagharap sila sa gubat. Ang matatalim na kuko ng binata laban sa 2 punyal sa kamay ni Fatima. Nang umatake ang dalaga ay nasalo ng binata ang kamay niya. Pinilipit kaya't nabitawan niya ang isang punyal. Agad namang kumilos ang kaliwang kamay para itarak ang isa pang punyal kay Romeo. Subalit nasipa ito ng binata dahilan para bumagsak si Fatima at makubabawan siya ni Romeo. Nagtama ang kanilang mga mata. Kapwa nagbalik sa alaala nila na noong mga bata pa sila ay naging magkalaro rin sila sa bukid. Nagpapalipat ng saranggola habang nagtatawanan. Ngunit hindi na isalba ng alaalang iyon ang kasalukuyan nilang puot sa isa't isa. Nakabuelo si Fatima at muli ay nakipagsukatan ng lakas kay Romeo. Matagal na sandali, maraming sugat ang kapwa nila tinamo bago magawang itarak ni Fatima ang punyal sa mismong puso ni Romeo. Sa kanyang pagbagsak ay nakita ni Romeo may isang saranggolang nakasabit sa puno. Lumipat ang tingin niya kay Fatima. Anang dalaga, ang kanyang ginawa sa binata ay para sa kanyang mga magulang na pinatay ng mga magulang nito at para rin sa mga taong niyanggaw nito. Ang mukha ni Fatima noong bata pa sila ang huling nakita ni Romeo sa nanlalabo niyang paningin. Kalahati lang ng mga taga-baryo ang nailigtas ni Fatima. Ang mga naunang nayanggaw ay hindi na niya nagawang pagalingin. Kaya't sinarhan nila ang baryong yon, nilagyan ng harang ang bawat lagusan upang hindi na makalabas pa ang mga naging aswang doon, habang silang mga natira ay sa ibang lugar na nanirahan.